Mas lumakas pa ang bagyong Nika at itinaas na ito sa kategoryang Severe Tropical Storm ayon sa Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Sa public forecast ng PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyong Nika sa layong 500 km silangan ng Infanta, Quezon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 100 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 125 km per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 30 km per hour. Dahil dito, itinaas na sa signal number 2 ang southeastern portion ng Isabela at northern portion ng Aurora. Sa forecast track ng PAGASA, kikilos ang bagyong Nika pa west-northwest sa buong forecast period at posible itong maglandfall sa Isabela o Aurora bukas, Lunes ng tanghali, November 11. Pinag-iingat ang mga residente sa mga nasabing lugar sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa tuwing magkakaroon ng malalakas na pag-ulan. Inaasahang unti-unti pa daw lalakas ang bagyong Nika at abot sa typhoon category sa susunod na 24 oras. Posible naman itong humina dahil sa pagbaybay nito sa kalupaan ng mainland Luzon, bagamat bahagya itong lalakas sa kanyang pagkilos pa West Philippine Sea. Gayunpaman, mananatili pa rin sa Severe Tropical Storm category ang bagyong Nika sa kabuuang forecast period, ayon sa PAGASA. Laging paalaala po ng PAGASA sa ating lahat mga kababayan, maging alerto, maghanda sa mga banta ng malalakas na ulan, lalo na po sa banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Huwag makipagmatigasan sa kalikasan o matigas ang ulo. Kung kailangan pong lumikas, lumikas na po kayo. Dahil mahirap kalaban ang malalakas na bagyo. Narito ang ating bagyong Nika update mula sa Weather Bureau ng PAGASA. Pakinggan nyo mabuti mga kababayan at huwag kalimutang mag-subscribe. So unahin po muna natin ang status ng bagyong si Nika. Patuloy itong kumikilos papalapit nga sa kalupaan ng ating bansa at mapapansin natin na bagamat napakalayo pa yung tinatayang sentro nito ay may umaabot ng kaulapan dito nga sa may bandang Bicol Region at Eastern Visayas area. Ang bagyong si Nika ay tinatayang nasa layong 500 km silangan ng Infanta, Quezon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang 100 km per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso naman ay abot ng hanggang 125 km per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito pakanluran sa bilis naman na 30 km per hour. In the next 24 hours, inaasahan natin na posibleng maglandfall ang bagyong si Nika dito sa may bandang eastern section ng northern or central Luzon area. And bagamat malayo pa yung sentro nito, asahan ng mga kababayan natin dito nga sa may bandang Bicol Region at maging dito sa may bandang eastern Visayas area na posible na silang makaranas ng mapag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Basically, lahat ng lugar na babanggitin natin mga warning signal ay dapat maging handa po. So dahil sa patuloy ng paglapit ng bagyong si Nika, babanggitin na natin mga lugar na may warning signal, Itong naka-highlight ng yellow, ito yung may mga tropical cyclone wind signal number 2. Pag sinabing meron tayong wind signal number 2, ibig sabihin, yung lakas ng hangin mula 62 hanggang 88 km per hour ay maaaring maramdaman sa mga nabanggit na lugar in the next 24 hours or less. Hindi po agad-agad. Posibleng itong mga nasa silangang bahagi, yung exposed sa kaulapan ng bagyong si Nika habang malayo pa ito, ay nakakaranas na ng paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Pero the rest, kung sa mga oras ito wala pa kayong ganong nararamdaman, bibigyan din po natin na pag nagtaas tayo ng warning signal number 2, mayroon po tayong 24 hours or less para maramdaman yung actual na epekto ng bagyo. So, yung mga lugar na may warning signal number 2, ito po itong northern at saka central portion ng Aurora, itong lalawigan ng Isabela, itong Quirino, itong southern portion ng Cagayan, ganun din sa Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province at sa may bandang Ifugao area. Samantala, mapapansin naman natin yung mga lugar na naka-highlight ng light blue ay magsisimula dito nga sa may bandang northern Luzon area all the way to the Bicol region. Yan po yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 1 naman. Pag may wind signal number 1, ibig sabihin posibleng umabot ng hanggang 61 km per hour ang lakas ng hangin na maaaring maramdaman sa mga areas na naka-highlight ng blue in the next 36 hours or less. Not necessarily sa mga oras ito yung mararamdaman na dito nga, lalong-lalo sa lalawigan sa kalurang bahagi, Hindi po ganon. So sa current scenario natin, maaaring maramdaman yung epekto, yung lakas ng hangin na aabot hanggang
61 kilometers per hour, 36 hours or less. So may palugit pa po tayo, may tinatawag tayong lead time para maghanda sa mga potential na impact ng malalakas na hangin sa mga lugar na may warning signals number 2 at 1. Ulitin natin, sa lugar na may warning signals number 2, we have 24 hours or less para mag-prepare sa impacts ng malalakas na hangin. Sa lugar naman may signal number 1, we have 36 hours or less para mag-prepare sa impact ng hangin sa inyong lugar. So balikan natin listahan ng mga lugar na may warning signal number 1 dito nga sa natitirang bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Island, dito sa Apayao, sa Abra, sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, dito rin sa eastern at saka central portion ng Pangasinan, dito sa may bandang La Union, warning signal number 1 din po, Benguet, dito sa natitirang bahagi ng Aurora, dito sa Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga. Warning signal number 1 din po ang nakataas sa Bulacan, dito nga sa may bandang northern portion ng Metro Manila, ganun din sa lalawigan ng Rizal, sa northeastern portion ng Laguna, sa eastern portion ng Quezon, kasama nga itong Polillo Island, dito sa may bandang Camarines Norte, dito sa Camarines Sur, Catanduanes at sa Albay. So binanggit natin kanina, no, ang warning signal po o wind signal ay patungkol sa lakas ng hangin na pwedeng maramdaman sa inyong lugar in the span of a particular lead time. 24 hours or less sa mga areas na naka-highlight ng yellow, 36 hours or less sa mga areas na naka-highlight ng blue. Yung lead time na tinatawag natin ay para magkaroon po kayo ng sapat na oras para paghandaan yung posibleng impact ng malalakas na hangin sa inyong lugar, na maaaring yung maranasan sa inyong lugar. At asahan nyo po na habang lumalapit pa ang bagyong si Nika dito nga sa kalupaan ng ating bansa, posibleng magkaroon tayo ng mas mataas na warning signal at ma-upgrade ang mga warning signal na currently ay nakikita nyo sa inyong screen. Mapapansin natin dito nga sa may bandang eastern coast ng Camarines Norte, dito sa northern and eastern coast ng Camarines Sur, at saka sa northern and eastern coast ng Catanduanes, may nakataas po tayong gale warning. Pag may gale warning, ang mga pag-alon po ay magiging, ang mga karagatan po sa paligid niyan, magiging maalon hanggang sa napakaalon. Hanggat maaari, huwag na pumalaot dyan yung mga kababayan nating mangingisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. At habang lumalapit ang bagyo, gaya nga po ng madadagdagan yung mga warning signal, magbabago yung rainfall, posibleng magkaroon ng pagbabago sa rainfall forecast, ito pong gale warning natin, madadagdagan din po yung bahagi ng karagatan habang papalapit ang bagyong si Nika. Kaya antabayanan din po ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung mga involved sa mga maritime activities sa inyong lugar. Yung mga maritime authorities, dapat sundin din po natin in terms of mga babala patungkol sa sea condition sa inyong lugar. Iyan muna ang ating weather update sa ngayon. Maraming salamat sa DOST Pagasa sa pagbabahagi ng kanilang mahahalagang insight sa ating panahon. Mabuhay ang Pilipinas!